Alik-aral muna tayo. Ang aralin natin ngayon ay Wastong pamamaraan sa paghahanda ng halamang ornamental. bago natin ipagpatuloy ang ating pag-aaral, susubukin muna natin ang ating kaalaman. Iayos natin ang mga titik sa pagbuo ng mga salita na tutukoy sa mga kakailanganing bagay sa paghahalaman o pagtatanim. Bibigyan ko kayo ng 15 segundo bawat number. So, number 1. Ano kaya ang number 1? Tama, lupa ang number 1. Number 2. Ano kayang salita ang number 2? Kung kasangkapan ang sagot nyo, kayo ay tama. Number 3. Ano naman kayang salita ang nasa number 3? Number 3, ang salita ay ang halaman. At sa panghuli naman tayo, ano kayang salita ang nasa panghuli? Opo, tama ka. Kagamitan ang salitang nasa ika-4. So, ang mga bagay na kailanganin sa gagawing pagbabago ng bakuran at ang pagtatanim ng mga ornamental ay ang lupang pagtataniman, kasangkapan, kagamitan, mga halaman at punong ornamental. Napag-aralan din natin sa ating nakaraang aralin ang mga iba't ibang uri ng halaman tulad ng herbs, shrubs, trees, vine, rhizome, at bulb, at ang suckers. Ang paghahanda ng layout ng gagawing lugar ng pagtataniman ng mga halamang ornamental ay dapat bigyan ng pansin upang hindi masayang ang lakas, oras, at pera. Mga bata, nakikita niyo ba ang mga larawan? Ano kaya ang mga ito? Tama kayo. Ito ang mga larawan ng paghahanda ng lupa at ang tataniman. Mga bagay na dapat isaalang-alang sa paghahanda ng lupang pagtataniman. Una, pumili ng lupang buhaghag, mataba at patag upang mapadali ang pagtatanim. Pangalawa, pumili ng lugar na malapit sa pinangkukuhanan ng tubig upang maging madali ang pagdidilig at maiwasan ang pagkatuyo ng halaman. Tatlo, piliin ang lugar na patag at hindi binabaha upang maiwasan ang pagkalunod ng mga pananim. Apat, tiyakin na ang lugar ay nasisikatan ng araw upang umani ng magandang uri ng mga pananim. At panglima, kung walang lugar na pagtataniman, gumamit ng lata, plastik, sako o paso o katulad ng nasa larawan. At tiyakin rin na mahahanginan ang mga halaman at malayo sa mga pabrika.
Mga hakbang sa paghahanda ng lupang taniman. Una, linisin ang lupang taniman. Bunutin ang mga damo at alisin ang mga bato, plastik, lata at iba pang bagay na nakakakalat sa lupa. Sukatin at lagyan ng tulos ang 4 na sulok ng gagawing kamang taniman o plat upang ang mga hanay ng halamang itatanim ay maging tuwid at pantay. Talian ng pisi paikot ang 4 na tulos upang makatulong ang kamang taniman. Bungkalin ang lupa gamit ang asarol. Lagyan ito ng abonong organiko tulad ng mga nabulok na dahon, damo at dumi ng hayop. Maaring lagyan din ng komersyal na abono. Patagin at pinuhin ang lupa gamit ang kalaykay. Kung maayos na ang lupang pagtataniman, diligan ito ng mabuti. Ulitin sa iba pang lupa para sa paghahanda sa pagtatanim. Mga dapat sundin sa pagsasaayos ng mga halamang ornamental sa lugar ng pagtataniman. Ang mga lumalaki at yumayabong na halamang ornamental ay di dapat itanim sa harapan o sa unahan ng mga halamang maliit kung tumubo. Ang mga may kulay na halaman ay pinaplano kung paano at saan sila magandang patubuin. Ang laki at lapad ng mga dahon ay inuuri kung saan ito ilalagay ayon sa plano ng landscaping. Ang namumulaklak na mga halaman ay kailangan ilagay sa naaarawan at kasiya-siyahing tanawin. Ang mga halamang magiging malalaking puno ay dapat ilagay sa hindi makakasagabal sa darating na panahon. Sa paghahanda ng taniman para sa mga halamang ornamental, maganda ang disenyo kapag may nakalupa at may iba't ibang hugis ng bato sa pananabi ng taniman. Sa malalawak na lugar, maaaring maglagay pergola, fish pond, garden set at grotto, at sa di gaanong malalawak, simpleng kaayusan lamang ang nararapat, gaya ng palamuting banga o porselanang sisidlan na ang ilalagay. Ang ikatatagal ng buhay ng mga halaman ay sa pamamaraan ng paghahanda ng lupang taniman, wastong paraan ng pagpapatubo ng mga buto at sangang pantanim at pag-aalaga ng mga ito. Para sa inyong pangkatang gawain, lalabas kayo ng silid-aralan at isasagawa ang paghahanda ng lupa. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng lugar kung saan magtatanim ng mga halamang ornamental. At meron din akong paso dito para sa inyong pagtataniman ng mga buto ng gulay na inyong dinadala. At dito na tayo magtatanim. Naintindihan po ba, mga bata? Sige. Ngunit, online lang tayo ngayon, so bukas nyo gagawin ang inyong gawain at magdedepende ang inyong grado sa pamantayan na aking ginawa. Makikita nyo mamaya. Sa ating pamantayan, gumamit ba ng angkop na kasangkapan sa paghanda ng lupang taniman? Oo o hindi? Naisagawa ba ng maayos ang paghanda ng taniman? Napanatili ba ang kalinisan ng kapaligiran at ng sarili? Sa ating pagtataya, sasagutin niyo ang mga sumusunod 5 items lamang ang tanong. Para naman sa inyong takdang aralin, maghanda ng mga halaman o punong ornamental na gagamiting pantanim upang makagawa ng isang simpleng landscaping sa paaralan.